sa opisina ng abogado, kung saan binabasa ang huling habilin ng yumaong ama ko, biglang dumating ang buong pamilya ng asawa ko. Naglabas sila ng isang bagong bersyon ng testamento, kung saan lahat ay mapupunta sa kanila. Pinag-uusapan na ng asawa ko at ng kanyang ina kung paano nila ibebenta ang kondo ni Papa. Ngunit biglang umubo ang abogado at nagsabi ng isang pangungusap na nagpatigas sa kanila sa kanilang kinatatayuan. Ang pagpapaalam kay Papa, ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko. Si Ricardo Aguilar, ang papa ko, ay hindi lang isang magulang para sa akin, kundi isang buong universo. Dating ahente ng NBI, at sa mga huling taon ay isang pribadong abogado. Taglay niya ang matalas na isipan. Di matatawarang pakiramdam ng katarungan. At isang tahimik, ngunit hindi matitinag na lakas. Itinuro niya sa akin ang lahat. Kung paano kilalanin ang tama sa mali, pahalagahan ang katapatan, at higit sa lahat, huwag sumuko. At ngayon, wala na siya. Isang biglaang atake sa puso. Sa edad na 62 ang kumitil sa kanyang buhay, nag-iwan ng malaking puwang sa aking kaluluwa. Ang huling 2 linggo ay parang panaginip. Ang pag-aayos ng burol, ang libing, ang walang katapusang mga tawag ng pakikiramay. Lahat ay naging isang malungkot at kulay abong alaala. Ang tanging sandigan ko sa mga araw na iyon ay ang aking asawang si Paulo. Inako niya ang lahat ng gawain. Inilayo ako sa mga pinakamabibigat na sandali. Niyayakap niya ako sa gabi kapag nagigising ako sa mga bangungot. Dinadalhan ako ng tsaa. At tahimik na uupo sa tabi ko. Hawak ang aking kamay. Walang hanggan ang pasasalamat ko sa kanya para sa suportang iyon. Pakiramdam ko, dahil lang sa kanya kaya hindi ako nabaliw sa kalungkutan. 3 taon na kaming kasal. At ang pagsasama namin ay tila perpekto sa aking paningin. Si Paulo, isang matangkad at kaakit-akit na logistics manager, ay marunong maging maalaga at matulungin. Palagi niyang hinahangaan ang aking mga gawa. Ako ay isang freelance graphic designer at sinusuportahan ang aking mga pangarap. Ang kanyang pamilya, gayunpaman, ay ibang-iba. Ang ina niyang si Aling Corazon, isang dominante at prangkang babae, ay ipinaramdam sa akin, mula pa noong una kaming magkakilala, na hindi ako ang pinakamagandang partido para sa kanyang anak. Designer. Ngumiwi siya gamit ang kanyang maninipis na labi sa aming unang pagkikita. Ano yan? Drawing lang sa computer? Hindi seryosong trabaho. Itong si Pau namin. Yan ang may tunay na trabahong panlalaki. Responsable. Ang ate ni Paulo na si Cristina ay sang-ayon sa lahat ng sinasabi ng ina. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkamuhi. Sinubukan kong huwag pansinin. Isinisisi ang lahat sa selos ng isang ina. Ang mahalaga. Mahal ako ni Paulo. Sabi ko sa sarili ko. At sa tingin ko, mahal niya talaga ako. Sa 9 na araw matapos ang pagkamatay ni Papa, nakaupo kami sa kusina ng kanyang naiwang kondo sa San Juan. Si Paulo ay may inaayos na mga papeles, habang ako ay nakatingin lang sa bintana, sa isang matandang puno ng mangga na itinanim namin ni Papa noong ako ay 10 taong gulang. Huwag ka nang mag-alala, Andrea. Malambing na sabi ni Paulo. Ipinatong ang kanyang kamay sa akin. Malalagpasan natin to. Maganda tong kondo. Maliwanag. Magpa-renovate tayo. At ito na ang magiging pugad natin. Napatigil ako. Ang pag-usapan ng kondo ni Papa bilang pugad natin ay parang isang kalapastanganan. Ayoko munang pag-usapan yan, Pau. Kailangan ko ng panahon. Oo naman. Oo naman. Mabilis niyang pagsang-ayon. Sinasabi ko lang para sa hinaharap. Gusto ni Papa na maging masaya ka. Sa sandaling iyon. Pumasok sa kondo nang walang katok-katok si Aling Corazon. Palagi niya itong ginagawa. Gamit ang sarili niyang susi na ibinigay ni Paulo para kung sakaling may emergency. Naku, dinalhan ko kayo ng pagkain, pakanta niyang sabi. Inilapag ang isang mabigat na bayong sa mesa. Kaldereta, leche flan. Andrea, baka nagpapagutom ka na dyan. Tiningnan niya ang kusina na parang siya ang may-ari. Pinunasan ng daliri ang countertop para tingnan kung may alikabok, at tumango ng may kasiyahan.
Oo, maganda ang unit na to. Luma, pero matibay, mataas ang kisame. At ang lokasyon. Napakaganda. Halos sentro na. Ang galing ni Ricardo. Napanatili niya ito. Hindi tulad ng iba dyan. Winawaldas lang lahat. Ang kanyang mga salita ay masakit sa pandinig. Ang pagsalita ng ganoon tungkol sa isang pumanaw sa sarili nitong tahanan. Salamat po. Aling Corazon. Malamig kong sagot. Pero hindi pa po kami gutom. Bahala ka. Hindi siya nagalit. Nagkibit balikat lang. Pao-pao. Anak. Kumain ka. Kailangan mo ng lakas para suportahan ang asawa mo. Tiningnan niya ako. Na para bang ako ay isang pasaway na bata. Na nakakaabala sa mga gawain ng matatanda. At hindi isang nagluluksa. Teka nga pala. Kailan babasahin ang huling habilin? Tanong niya na parang wala lang. Habang inilalagay ang kaldereta sa mga plato. Naramdaman kong nanikip ang dibdib ko. Sabi ng abogado, pagkatapos ng 2 linggo. Sagot ni Paolo para sa akin. Sakto, tapos na ang 40 na araw. Tama yan. Tango ng biyenan ko. Lahat dapat, ayon sa batas. Alam mo na sa panahon ngayon, ang mga kamag-anak, parang mga buwitre, bigla na lang susulpot. Mabuti na lang, at si Andrea lang ang naiwan ni Ricardo. Sinabi niya iyon, nang may halatang ginhawa, na kinilabutan ako. Tila hindi napansin ni Paolo ang anumang kakaiba. Kumakain siya ng kaldereta, ng may gana. Pinupuri ang luto ng ina. Buong gabi, si Aling Corazon ay naglakad-lakad sa kondo. Sumisilip sa mga silid, napapatak ang dila habang tinitingnan ang mga muebles at ang plano ng bahay. Pwedeng gibain ang pader na to, sabi niya, nang may awtoridad habang nakatayo sa sala. Pagdugtungin ang kusina, magiging studio type. Uso ngayon, nanahimik ako, nararamdaman ang namumuong inis sa loob ko. Ito ang kondo ng aking ama. Ang lugar kung saan lumaki ako. Kung saan bawat bagay ay may alaala. At siya ay nagpaplano na parang sa kanya. Nang sa wakas ay umalis ang biyenan ko, hinarap ko si Paolo. Pao, hindi mo ba napapansin na kakaiba ang kilos ng nanay mo? Anong kakaiba? Tila nagulat siya. Nag-aalala lang siya sa atin. Gustong tumulong. Tumulong? Nagpaplano na siya ng renovation sa kondo na hindi pa nga sa akin. Andrea naman, heto na naman tayo. Buntong hininga niya. Praktikal lang mag-isip si nanay. Iniisip niya ang kinabukasan. Kung paano tayo magiging komportable. Huwag mong masyadong dibdibin. Nananariwa pa ang lahat sa'yo. Kaya lahat ay minamasama mo. Niyakap niya ako. At muli akong nagpatangay. Sa kanyang pagpapakalma. Baka tama siya. Baka dahil sa pagluluksa, kaya ako naging kahina-hinala. At nakakakita ng mga bagay na wala naman. Gusto kong maniwala. Ngunit ang mga sumunod na araw ay lalo lamang nagpatibay sa aking mga pangamba. Naging mas madalas ang pag-uusap ni Paolo tungkol sa kondo. Naghahanap siya sa internet ng mga disenyo. Pinapadalhan ako ng mga litrato ng kitchen cabinets, tinatalakay kung saan ilalagay ang aming sofa. Pinakiusapan ko siyang tumigil. Sinasabi kong masakit para sa akin na pag-usapan ito, ngunit parang hindi niya ako naririnig. Tuloy ang buhay, sabi niya. Kailangan nating isipin ang kinabukasan. 1 linggo bago ang pagbasa ng testamento, nagkaroon kami ng isang kakaibang pag-uusap. Nakaupo kami isang gabi. Tinitingnan ang mga lumang family album. Ipinapakita ko kay Paolo ang mga litrato ko noong bata pa ako. Si Papa, si Mama, na pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Napakasela ni Papa, sabi ko, ngumingiti sa gitna ng mga luha. Lahat ng dokumento niya, nasa perpektong ayos. Bawat papel, nasa sariling folder, lahat may label. Oo, alam ko. Seryosong sabi ni Paolo. Ipinakita niya sa akin minsan ang kanyang mga file. Sabi niya, ang kaayusan sa dokumento ay kaayusan sa isip. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Bihira si Papa makipag-usap sa iba tungkol sa kanyang mga gawain, lalo na kay Paolo. Teka, pagpapatuloy ng asawa ko. Isinara ang album. Wala ba siyang ibang mga dokumento?
Baka mga draft ng testamento, mga deed of donation. Sabi ng abogado, dalhin daw natin lahat ng makikita. Para sigurado, para walang maging tanong sa huli. Hindi siguro. Nagkibit balikat ako. Sinabi ni Papa na inayos na niya lahat kay Attorney Jimenez. Matagal na niyang kaibigan yun. Mula pa noong nasa NBI sila. Tingnan mo pa rin, mapilit na sabi ni Paulo. Malay mo, may makita kang importante. Tingnan mo sa safe niya, sa mga drawer ng desk. Mas mabuting sigurado, ang kanyang pagpupumilit ay tila kakaiba. Para saan? Pero wala akong lakas na makipagtalo. Nangako akong titingnan. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mesa ni Papa, natagpuan ko sa isang malayong drawer ang isang lumang folder na may nakasulat na personal. Sa loob ay may mga gupit mula sa dyaryo, mga lumang litrato, at ilang pahinang sulat kamay ni Papa. Mga saloobin, mga tala, pero walang mukhang legal na dokumento. Sinabi ko ito kay Paolo. Mukha siyang dismayado. Sigurado ka wala nang iba? Tanong niya ulit. Baka nasa safe? Walang laman ng safe. Tiningnan ko na. Nandoon lang ang titulo ng kondo at ang birth certificate ko. Nasa abogado na lahat yon. Sige. Sinubukan niyang ngumiti, pero pilit. Kung wala, edi wala. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Noon, hindi ko ito binigyan ng kahulugan. Ngunit ngayon, habang inaalala ko ang kanyang tensyonadong mukha at nag-aalalang mga mata, naiintindihan ko na may hinahanap siya. Hinahanap ng may pagpupumilit at layunin. At tiyak na hindi ito para maging maayos ang lahat. May alam na siya noon pa. Isang bagay na babaliktad sa buong buhay ko. At magpapakita kung anong klasing tao ang kasama ko sa loob ng 3 taon. Noong sandaling iyon, hindi ko pa namamalayan na nagsimula na ang countdown patungo sa sakuna. At ang aking mapagmahal at maalagang asawa ay hindi nasa aking panig sa tahimik at maruming digmaang malapit ng sumiklab. Ang mga huling araw bago ang pagbasa ng testamento ay naging isang pahirap. Ang aming inuupahang maliit na studio unit sa isang residential area ay naging napakasikip. Si Paulo ay laging nakasimangot at iritable. Sa lahat ng tanong ko, iisang salita lang ang sagot o kaya'y mananahimik na lang, nakatitig sa screen ng laptop. Ang kanyang suporta, na nagbigay sa akin ng init sa mga unang araw pagkamatay ni Papa, ay naglaho, napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Hindi na niya ako niyayakap sa gabi, hindi na tinatanong kung kumusta ako. Ang lahat ng kanyang iniisip ay tila nasa ibang bagay, malayo at hindi ko maintindihan. Ang pamilyang Reyes naman, sa kabaligtaran, ay naging sobrang aktibo. Si Aling Corazon ay tumatawag ng ilang beses sa isang araw, ngunit si Paulo lang ang kinakausap. Naririnig ko ang mga pira-pirasong usapan nila mula sa kusina. Nagbubulungan sila, pero kahit ganoon, naririnig ko ang mga salitang, dokumento, abogado, lahat ayon sa batas. Kapag pumapasok ako, biglang natitigil ang usapan, at ibababa ni Paolo ang tawag. Nagbubulong-bulungan. Nag-aalala lang si nanay. Isang gabi. 3 araw bago ang punta sa abogado, biglang dumating si Cristina, ang kapatid ni Paulo. Nang walang pasabi. May dala siyang cake at isang bote ng wine. Kunwari isang friendly visit. Napadaan lang ako para kamustahin kayo. Sabi niya. Umupo sa aming maliit na kusina. Kumusta ka na, Andrea? Kaya mo pa ba? Tahimik akong tumango. Nagsasali ng tsaa. Ang kanyang pakikiramay ay sobrang peke na gusto ko na siyang paalisin agad. Mahirap siguro mag-isa. Patuloy niya. Masusing tinitingnan ako. Mabuti na lang at nandyan si Paulo. At kami, ang pamilya niya, hindi ka namin pababayaan. Ang pangungusap na iyon ay tunog na napakasarkastiko. Kanino nila ako ipagtatanggol? Teka, tungkol sa mga bagay-bagay. Hininaan ni Cristina ang boses. Yumuko sa akin sa ibabaw ng mesa. Sabi ni nanay, hindi niyo naman siguro ibebenta ang kondo ng papa mo? Ang ganda pa naman ng lugar. Wala pa kaming napagpasyahan. Malamig kong sagot. Kailangan muna nating hintayin ang pagbasa ng testamento.
Oo naman. Iwinagayway niya ang kamay. Pero malinaw naman na lahat ay sa'yo mapupunta. Ikaw lang naman ang tagapagmana. Kaya lang, natigilan siya, naghahanap ng tamang salita. Tama lang siguro na kayo ni Paulo ay magkasamang magdesisyon bilang isang pamilya. Kumonsulta kayo sa amin. Alam mo ba kung gaano karaming karanasan sa buhay si nanay? Makakapagbigay siya ng payo kung paano ang pinakamagandang gawin sa real estate. Salamat sa payo, Christina. Tumayo ako, ipinapahiwatig na tapos na ang usapan. Pero sa tingin ko, kami na ng asawa ko ang bahala. Sige, kayo ang bahala. Tinaasan niya ako ng kilay. Basta mag-ingat kayo. Alam mo na, ang mga bata at walang karanasan, nakakagawa ng mga pagkakamali. Tapos sa huli, nagsisisi. Nang umalis siya, hindi ko na napigilan. Paolo, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ko sa asawa ko, na kanina pa tahimik na nakaupo sa kwarto, kunwari nagtatrabaho. Bakit biglang naging interesado ang pamilya mo? Sa mana ko, Andrea, nag-aalala lang sila. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Gusto lang nila kung ano ang makakabuti. Makakabuti para kanino? Para sa akin o para sa kanila? Pinaghahatian na nila ang kondo kung saan ako lumaki. Walang naghahati. Tinaasan niya ako ng boses. May paranoia ka lang dahil sa stress. Nag-aalok lang sila ng tulong. Tapos iniisipan mo agad ng masama. Kasi meron. Sigaw ko. Nararamdaman ko. Ang nanay mo at kapatid mo ay kumikilos. Na parang sa kanila ang mana. Hindi sa akin. Atin to. Sigaw niya pabalik. Tumayo. Pamilya tayo. Kaya sa ating lahat. To. Natigilan ako. Nagulat sa kanyang mga salita. Atin? Ang ari-arian na pinaghirapan ng aking ama buong buhay niya. Na iniwan niya sa akin. Ang kanyang kaisa-isang anak. Ay biglang naging atin. Anong sabi mo? Mahinang tanong ko. Tila napagtanto ni Paulo. Na may nasabi siyang hindi dapat. Natigilan siya. Ipinadaan ang kamay sa buhok. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin. Mag-asawa tayo. Kung anong sayo, sa akin. At kung anong sa akin, sayo. Hindi ba? Sinubukan niya akong yakapin, pero umiwas ako. Sa kanyang mga mata, hindi pagmamahal at suporta ang nakita ko, kundi malamig na kalkulasyon. Ang kalkulasyong kinatatakutan kong makita noon pa. Hindi, Paulo. Umiling ako. Hindi ganoon. Kondo to ng papa ko. At ako ang magpapasya kung anong gagawin dito. Siyempre, mahal. Siyempre. Muli niyang sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Kung anong sabihin mo, huwag ka lang nervyosin please. Hindi maganda sa'yo ang mag-alala ngayon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog ako sa ibang kwarto. Sa lumang sofa. Hindi ko kayang makatabi siya. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay halos pisikal na, nakakasakal. Hindi ako makahinga. Naalala ko ang sinabi ni Papa sa akin bago kami ikasal. Anak, sigurado ka ba sa lalaking yan? Parang may pagkamadulas. Direktang nakatingin. Pero gumagalaw ang mga mata. Natatakot akong baka saktan ka niya. Noon, binaliwala ko lang. Isinisi sa pagiging seloso ng isang ama. Gaano ako naging bulag. Kinaumagahan, si Paulo ay kumilos na parang walang nangyari. Dinalhan niya ako ng kape sa kama. Hinalikan at sinabing mahal niya ako. Hindi ako umimik. Ang mga salita ay naiipit sa aking lalamunan. Gusto ko lang na matapos na ang araw na ito, na makapunta ako sa abogado, makuha ang mga dokumento, at sa wakas ay makahinga. Inakala ko, sa aking kawalang muwang, na pagkatapos ng pagbasa ng testamento, lahat ay babalik sa dati. Makikita ni Paulo na opisyal na sa akin ang kondo, at iiwan na ako ng pamilya niya. Dala mo ba lahat ng dokumento? Tanong niya, habang nagbibihis na kami para pumunta kay Attorney Jimenez. Oo, sagot ko. Lahat ng sinabi ng abogado. At yung lumang folder? Mapilit niyang tanong. Yung nahanap mo sa desk? Para saan yun? Wala namang importanteng laman.
Sabi ng abogado. Dalhin lahat. May bakal sa kanyang boses. Malay mo may kailanganing papel. Akin na. Ako na ang magdadala. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Halos agawin niya sa akin ang lumang folder ni Papa at isiniksik sa kanyang briefcase. Ang eksenang iyon ay tuluyang kumumbinsi sa akin na mayroong mali. Malinaw na may inaasahan siya mula sa folder na iyon. Umaasang may mahahanap na makakapagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Noong sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang pinakamalaking sorpresa ay inihanda niya at ng kanyang pamilya para sa akin mismo sa loob ng opisina ng abogado, at ang lumang folder na iyon ay isang diversion lamang sa kanilang maruming laro. Tahimik kaming naglalakbay sa taxi. Nakatingin ako sa mga dumadaang kalye ng Maynila, habang si Paulo ay ninenerbiyos na pinipihit ang hawakan ng kanyang briefcase. Nakita ko ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, kahit na malamig sa loob ng sasakyan. Natatakot siya. Pero saan? Sa posibilidad na mabigo ang kanyang plano, o sa posibilidad na malaman ko ang lahat. Ang opisina ni Attorney Jimenez ay nasa isang lumang gusali sa Ortigas Center. Matataas na kisame, mga pader na may kahoy na panel, isang malaking mesa. Lahat dito ay nagpapahiwatig ng katatagan at batas. Si Attorney Jimenez, isang lalaking may kulay abong buhok, mga 50 anyos, at may matalas na tingin, ay matagal ng kaibigan ng aking ama. Sila ay nagsimula ng magkasama sa NBI, at alam kong tiwala si Papa sa kanya tulad ng tiwala niya sa kanyang sarili. Tuloy kayo, Andrea. Paolo. Tumayo siya para salubungin kami, kinamayan ng asawa ko, at marahang hinawakan ang aking balikat. Tanggapin mo ang aking taos-pusong pakikiramay. Isang kahangahangang tao si Ricardo. Salamat po, Attorney Jimenez. Mahina akong sagot. Nararamdaman ang paninikip ng lalamunan. Umupo kami sa mga silya sa harap ng kanyang mesa. Isinuot ng abogado ang kanyang salamin at binuksan ang folder ng kaso. Kaya tayo nagtipon ngayon ay upang i-anunsyo ang huling habilin ng iyong ama, si Ricardo Aguilar. Ang testamentong ito ay ginawa niya 3 taon na. Ang nakalilipas, pinatunayan ko, at nairehistro ayon sa batas. Walang anumang pagbabago o karagdagan mula noon. Umubo siya at nagsimulang magbasa. Ang tuyo at walang emosyon na boses ay naglilista ng mga ari-arian. Isang 3-bedroom condominium unit sa address na. Isang rest house at lote sa Tagaytay. Isang bank account. Nakikinig ako na parang nasa ulap. Lahat ng nabanggit na ari-arian, personal man o real property, nasaan man ito, at anuman ang bumubuo dito, ay ipinamamana ko sa aking kaisa-isang anak, si Andrea Aguilar. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina, at sa bungad ay lumitaw ang buong pamilya Reyes. Nangunguna, parang icebreaker, si Aling Corazon. Sa likod niya si Cristina kasama ang asawa, at si Paulo, na tumayo mula sa kanyang upuan. Kunwari nagulat, pasensya na sa pagkahuli, anunsyo ng biyenan ko. Hindi man lang bumati. Na-traffic kami. Sana hindi pa kayo nagsimula. Nang wala kami. Inalis ni Attorney Jimenez ang kanyang salamin, at tiningnan ang mga hindi inaasahang bisita sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagkagulat o inis, kundi isang bahagyang propesyonal na kuryosidad. Paumanhin. Pero sino po sila? Tanong niya sa isang pantay na boses. Ang pagbasa ng testamento ay isang pamamaraan para sa mga tagapagmana at mga taong nabanggit sa dokumento. Kami na mismo ang pinaka-interesadong mga tao, deklara ni Aling Corazon. Lumakad papunta sa gitna ng opisina. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit, isang dark maroon na suit, na nagpamukha sa kanya na isang opisyal ng gobyerno. Noong unang panahon, ako si Corazon Reyes, ina ng asawa ng kagalang-galang na si Andrea, at ito ang anak kong si Cristina, at ang kanyang asawa. Pamilya kami. Lumapit si Paulo sa kanya, nagpapakita ng pinaghalong pagkalito at pagkadismaya sa mukha. Nay, anong ginagawa niyo dito?
Sabi ko naman, huwag kang mag-alala anak. Tinapik niya ito sa balikat nang may pagka-patronizing. Nandito kami para itama ang hustisya. Pinanood ko ang eksena. At hindi ako makahinga. Sobrang kapal ng mukha. Sobrang walang pakundangan. Nasandali akong nawalan ng salita. Pumasok sila na parang sa kanila ang lugar. Pinutol ang isang opisyal na pamamaraan. At kumilos na parang may karapatan sila. Anong hustisya? Sa wakas ay nasabi ko. Ito, iha. Lumingon sa akin ang biyenan ko. At sa kanyang mga mata ay kumislap ang tagumpay. Na ang iyong ama, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ay nagbago ng isip bago siya mamatay at gumawa ng isang bagong testamento. May pagmamalaking inilapag niya sa mesa ng abogado, ang isang maayos na folder. Heto. Basahin niyo po. Kagalang-galang. Nandito ang kanyang huli at tunay na kalooban, nabalot ng nakabibinging katahimikan ng opisina. Tumingin ako kay Paulo. Nakatayo siya, nakayuko, at maingat na iniiwasan ang aking tingin. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang kanyang kakaibang kilos, ang mapilit na paghahanap ng kung anong dokumento, ang kanyang pagiging malayo, lahat ay bahagi ng isang malaki at kasuklam-suklam na plano. Alam niya, kasabwat siya, dahan-dahang kinuha ni Attorney Jimenez ang folder, binuksan ito, at nagsimulang basahin sa sarili. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Paminsan-minsan lang niyang inaayos ang kanyang salamin at binubuklat ang mga pahina. Si Aling Corazon ay nakatayo, nakahalukip-kip, na may anyo ng isang nagwagi. Si Cristina ay mayabang na nakangiti. Pinagmamasdan ang aking litong anyo. Hindi. To pwedeng mangyari. Bulong ko. Walang sinabi si Papa sa akin. At bakit naman niya sasabihin? Singhal ni Cristina. Marahil. Napagtanto niya ang mga bagay-bagay. Naintindihan niya na ang anak niyang babae ay maaaring maiwang mag-isa. At ang pamilya ng asawa ay isang matibay na sandigan. Kaya nagpasya siyang alagaan ang hinaharap. Para ang lahat ng ari-arian ay hindi mapunta sa maling mga kamay. Kundi manatili sa pamilya. Sa anong pamilya? Nanginginig ang boses ko. Sa inyo. Hindi mo ba itinuturing ang sarili mo na bahagi ng aming pamilya? May kamandag na tanong ni Aling Corazon. Sayang naman. Pero si Ricardo, tulad ng nakikita mo, ay itinuring kaming pamilya at ipinagkatiwala ang kinabukasan ng kanyang anak at ang kanyang yaman sa aming si Pau Pau, ang pinakamaaasahan at disenteng tao. Tiningnan ko si Paulo, ang pinakamaaasahan at disenteng ito. Nakatayo pa rin siya. Nakasubsob ang ulo sa kanyang balikat. Pao, magsalita ka. Nagmamakaawa kong sabi. Sabihin mong ito ay isang pagkakamali. Isang hindi pagkakaunawaan. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata ay may pinaghalong pagkakasala at katigasan ng ulo. Andrea, kahapon ko lang din nalaman. Ipinakita sa akin ni nanay ang mga dokumento. Nagulat ako. Sa totoo lang, pero ito ang kalooban ng iyong ama. Dapat nating igalang, kasinungalingan. Isang walang hiya at lantarang kasinungalingan. Alam niya ang lahat noon pa. Ang kanyang mga salita ay bahagi ng dula na kanilang ginaganap sa harap ko. Isang interesanteng dokumento. Sa wakas ay sinabi ni Attorney Jimenez. Isinara ang mga papel. Tumingin siya kay Aling Corazon. May petsa ito 3 araw bago ang pagkamatay ni Ricardo. At nilagdaan, sa pagkakaalam ko, hindi sa aking opisina. At bakit naman sa inyo? Hindi natinag ang biyenan ko. Ang tao ay nasa masamang kalagayan. Mahirap para sa kanya na magbiyahe. Nagpatawag siya ng notaryo sa bahay. Heto, pakiusap, lahat ay notaryado, may selyo, itinuro niya ang dokumento. Kinuha muli ng abogado ang papel at inilapit sa liwanag. Masusing pinag-aaralan ang mga lagda at selyo. Naiintindihan niyo ba ang inyong sinasabi? Tanong niya. Nakatingin sa mga reyes. Sinasabi ninyo na si Ricardo Aguilar, habang nasa tamang pag-iisip at matatag na memorya, ay ganap na binago ang kanyang desisyon
at ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang manugang, na sa katunayan ay nag-aalis ng mana sa kanyang kaisa-isang anak? Eksakto, kumpirma ni Aling Corazon. Labis niyang pinahahalagahan ang aming si Paulo. Sinasabi niya na kapag kasama niya si Paulo, panatag siya para kay Andrea. Natatakot siyang hindi niya kakayanin mag-isa, bata pa, walang karanasan. Si Paulo ay isang taong responsable. Nakikinig ako sa kalokohang ito, at nagdidilim ang paningin ko. Hinding-hindi gagawin ni Papa iyon. Mahal niya ako higit pa sa kanyang buhay. Ang alisan ako ng mana para kay Paulo. Na ngayon ko lang napagtanto, ay hindi niya gusto, ay hindi ka pani-paniwala. Peke yan! Sigaw ko. Tumayo! Pineke niyo ang lahat! Hinding-hindi isusulat ng ama ko yan. Huminahon ka. Iha, may pagka-patronizing na sabi ni Aling Corazon. Hindi makakatulong ang pag-iisterya. May dokumento. At may legal na bisa ito. Ang iyong mga hinala ay emosyon lang. Paolo. Lumingon ako sa asawa ko. Tumutulo ang luha sa aking mga pisngi. Paano mo nagawang pagtaksilan ako? Pagtaksilan ng alaala ng aking ama? Wala akong pinagtaksilan. Sa wakas, ay nakapagsalita siya at may agresibong tono sa kanyang boses. Sinisunod ko lang ang kalooban ng iyong ama. Ganoon ang kanyang pasya. At dapat nating tanggapin. Baka may sama siya ng loob sa'yo. Ewan ko. Tiningnan ko siya. At dalawang damdamin ang naglalaban sa loob ko. Ang matinding sakit ng pagkakanulo. At ang nagyayelong puot. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Nakasama kong natutulog. Na itinuring kong sandigan. Ay naging isang maliit. Sakim na taksil. Attorney Jimenez. Lumingon ako sa abogado. Sabihin niyo pong hindi ito legal, na pwedeng ipa-eksamin ang pirma. Andrea, huminahon ka, pakiusap. Ang abogado ay nagsasalita pa rin ng pantay. At ang kanyang kahinahunan ay nakakatakot. At kasabay na nagbibigay ng isang mahinang pag-asa. Ayon sa batas, kung mayroong dalawang testamento, ang may bisa ay ang huling ginawa. Sa formal na paraan, ang dokumentong ito, itinuro niya ang folder ng mga Reyes ay may prioridad. Si Aling Corazon at si Cristina ay nagpalitan ng matagumpay na tingin. Si Paulo ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, patuloy ng abogado at may bagong tigas sa kanyang boses. Ang pagiging tunay ng dokumento ay tiyak na maaaring at dapat na suriin. Ang pamimeke ng testamento ay isang krimen. Estafa sa malaking halaga. Ang parusa ay hanggang 10 taong pagkakakulong. Sa salitang kulungan, medyo namutla ang mga Reyes, ngunit mabilis na nakabawi. Wala kaming dapat ikatakot. May kumpiyansang sabi ni Aling Corazon. Lahat sa amin ay tapat. Ang pirma ay tunay. Pwede kayong magpasuri. Kahit saan, ang kanyang kumpiyansa ay napakatibay, na kahit ako ay sandaling nag-alinlangan. Paano kung sa mga huling araw ni Papa, ay wala na talaga siya sa sarili? Paano kung pinainom siya ng gamot, pinilit na pumirma? Ang mga isipan ay naglalaro sa aking ulo. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa isa. Kung gayon, sabi ni Attorney Jimenez, tumayo. Sa ganitong sitwasyon, napipilitan akong itigil ang proseso ng pagbasa. Hanggang sa malinawan ang lahat ng pangyayari. Ipapadala ko ang parehong testamento para sa isang handwriting analysis. Ito ay mangangailangan ng oras. Ipapaalam ko sa lahat ng panig ang mga resulta. Gaano katagal? Walang pasensyang tanong ni Aling Corazon. Gusto na naming magsimula sa pag-aayos ng mana. May mga plano na kami. Maaaring tumagal ng 1 buwan. Ang pagsusuri. Sagot ng abogado. At hanggang doon, lahat ng ari-arian ng yumaon ay itinuturing na pinag-aagawan at sa ilalim sa freeze order. Walang anumang transaksyon ang maaaring gawin dito. Tumingin siya sa akin nang may bahagyang pakikiramay. Andrea, naiintindihan ko kung gaano ito kabigat sa'yo. Ngunit ang batas ay batas. Kailangan nating maghintay. Tahimik akong tumango. Nararamdaman ang ganap na kawalan ng pag-asa.
Lumabas sila ng opisina bilang mga nagwagi. Si Aling Corazon ay naglakad sa unahan, taas noo. Si Cristina ay may ibinubulong sa kanya. Si Paulo ay nasa likuran. Hindi man lang naglakas loob na lumapit sa akin. Ako ang huling lumabas. Nararamdaman ang mapagkalingang tingin ni Attorney Jimenez. Sa labas, sa wakas ay inabutan ako ni Paulo. Andrea, sandali. Tumigil ako. Ngunit hindi lumingon. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Ang boses ko ay banyaga. Walang buhay. Tungkol sa kung paano mo ako ninakawan kasama ng iyong pamilya? Hindi totoo yan. Hinawakan niya ako sa siko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagkataon lang. Bitawan mo ako. Inalis ko ang aking braso. Huwag mo akong hawakan. Naglakad ako palayo. Hindi tinitingnan ang daan. Ang mga luha ay nagpapalabo sa aking mga mata. At ang mundo ay naging isang malaking kulay abong mantsa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumatakbo lang ako. Tumatakbo palayo sa kanya. Sa kanyang mga kasinungalingan. Sa kanyang pamilya. Sa kasuklam-suklam na kawalang katarungang ito. Hindi ko pa alam na ang pinakamasama ay darating pa. Hindi ko alam na ang isang buwang paghihintay ay magiging isang impyerno, at ang aking asawa at ang kanyang sakim na pamilya ay hindi man lang maghihintay sa desisyon ng pagsusuri para simulan ang paghahati-hati sa aking buhay. At aking kinabukasan, pagbalik sa aming inuupahang kondo, naramdaman kong para akong dayuhan. Bawat bagay, bawat gamit na binili namin, nang magkasama, ngayon ay tila simbolo ng kasinungalingan. At pagkakanulo, dumating si Paulo, pagkatapos ng isang oras. Pumasok siya na may sala, ngunit kasabay na may matigas na ekspresyon sa mukha. Andrea, kailangan nating mag-usap ng mahinahon. Simula niya, isinara ang pinto. Umalis ka. Sabi ko, hindi lumilingon. Nakatayo ako sa bintana, nakatingin sa magulong gabi ng Maynila. Hindi ako aalis. Kondo ko rin to. Kailangan nating pag-usapan ang lahat. Anong pag-uusapan, Paolo? Sa wakas ay lumingon ako. Kung paano nyo ng nanay mo pinirpek ang pirma ng ama ko? O kung paano mo balak gastusin ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang kondo? Walang namemeke! Tinaasan niya ako ng boses. Bakit hindi mo na lang maniwala na maaaring nagbago ng isip ang ama mo? Nakita niya kung paano kita inaalagaan. Kung gaano kita kamahal. Gusto lang niya na magkaroon tayo ng siguradong kinabukasan. Siguradong kinabukasan na itinayo sa pagnanakaw. Mapait akong ngumiti. Salamat. Pero hindi ko kailangan. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay isang usaping pampamilya. Nagkakamali siya sa kanyang mga salita. Sinusubukang humanap ng dahilan. Ang pera ay hindi mapupunta sa iba. Mananatili ito sa pamilya. Bibili tayo ng malaking bahay, kotse, magbabakasyon, ikaw mismo ang nangangarap nito. Nangarap ako nito kasama ka. Mahina akong sabi. Kasama ang taong mahal ko. Hindi kasama ang isang magnanakaw at taksil. Natigilan siya, para siyang nasampal. Huwag mo akong tawaging ganyan. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Para sa atin? Lumapit ako sa kanya. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Sabihin mo sa akin, Paulo, habang nakatingin sa aking mga mata, na hindi mo alam ang tungkol sa bagong testamentong ito bago ang araw na ito. Iniwas niya ang tingin. Ako, ipinakita sa akin ni nanay. Ilang araw na ang nakalipas. Nagulat ako. Nagulat ka dahil baka hindi gumana ang plano ninyo? May pang-aasar kong tanong. O nagulat ka sa sarili mong kasamaan? Tigilan mo na yan. Sigaw niya. Ginagawa mo akong isang halimaw. Samantalang gusto ko lang na magkaroon ng magandang buhay ang pamilya ko. Ang pamilya mo ay magkakaroon pa rin ng magandang buhay. Hindi ko na napigilan ng mga luha. Mayroon tayong pag-ibig. May mga plano. Pero ipinagpalit mo lahat sa isang kondo at isang rest house. Ipinagpalit mo ako sa iyong sakim na nanay. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Sa screen, lumabas ang nanay. Ibinaba niya ang tawag.
Nakikita mo? Itinuro ko ang telepono. Kinokontrol na niya. Kung paano ang takbo ng usapan. Naghihintay ng ulat kung nagtagumpay ka bang kumbinsihin ako. Si Paulo ay tahimik na nakatingin sa akin. At sa kanyang mga mata, hindi pagsisisi ang nakita ko, kundi galit. Galit sa akin dahil ayaw kong sumunod sa kanilang mga patakaran. Dahil naglakas loob akong ipagtanggol ang sarili ko. Alam mo ba? Malamig niyang sabi. Isipin mo kung anong gusto mo. May dokumento. At makukumpirma ng pagsusuri ang pagiging tunay nito. Sigurado ako dyan. Pwede kang mag-isterya hanggat gusto mo. Pagkatapos ng isang buwan, lahat ay magiging sa akin. Ibig sabihin, sa atin. Hinding-hindi, bulong ko. Naririnig mo? Hinding-hindi. Tingnan natin. Ngumisi siya. At ang ngising iyon ay tuluyang pumatay sa mga huling natitirang pagmamahal sa loob ko. Tumalikod siya at umalis. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng silid. Nararamdaman na nauubusan ako ng lakas. Napaupo ako sa sahig. At matagal na nakaupo. Yakap ang aking mga tuhod. Gumuho ang mundo ko. Ang taong itinuring kong pinakamalapit ay wala na. Sa halip, may isang estranghero. Isang malamig. At mapanlinlang. Na mandaragit. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot. Hindi umuuwi si Paulo sa gabi. Hindi siya sumasagot sa aking mga text. Sa kabilang banda, si Aling Corazon at si Cristina ay nagsimula ng isang tunay na digmaang impormasyon. Tinawagan nila ang lahat ng aming mga kaibigan at kamag-anak. Ikinukwento ang kanilang bersyon ng mga pangyayari na ang kawawang si Ricardo ay namulat bago mamatay at napagtanto na ang kanyang anak ay isang mahina at hindi praktikal na babae, nawawasakin lang ang mana. Kaya, bilang isang matalinong tao, ipinasa niya ang lahat sa isang maaasahang manugang upang alagaan ang asawa at ang mga ari-arian. At ako, ang walang utang na loob, ay gumagawa ng iskandalo. Inaakusahan ang pamilya ng aking asawa ng pandaraya. At sa pangkalahatan, ay kumikilos ng hindi normal. Dahil sa pagluluksa, marami ang naniwala. Tumawag sa akin ang ilang malalayong kamag-anak, sinusubukang kumbinsihin ako. Andrea, sabi sa akin ng isang pinsan ng aking ina mula sa probinsya, huwag mong galitin ang Diyos. Ang pamilya ng asawa mo ay sagrado, hindi sila maghahangad ng masama para sa'yo. Tahimik kong ibinaba ang telepono. Hindi kayang makipagtalo sa pader na ito ng hindi pagkakaunawaan. Ang pinakamasama ay nagsimula na silang kumilos. Isang linggo, pagkatapos ng pagbisita sa abogado, tumawag sa akin ang isang real estate agent na dati nang nakatrabaho ni Papa. Andrea, hello, nahihiya niyang sabi. Tumawag sa akin ang asawa mong si Paulo. Nagtatanong tungkol sa market value ng kondo sa San Juan at ng rest house. Sabi niya, plano niyo raw ibenta. Nagdilim ang paningin ko. Isang pagkakamali po yan, nasabi ko. Wala po kaming planong magbenta. Ang mga ari-arian ay naka-freeze order hanggang sa desisyon ng pagsusuri. Oo, sinabi ko rin sa kanya. Yan, buntong hininga ng ahente. Pero sabi niya, formalidad lang yan. Maaayos din namin lahat. Kailangan lang daw niyang malaman ang presyo para may ideya sila. Napakapilit na binata. Nagpasalamat ako sa kanyang tawag at ibinaba ang telepono. Hindi man lang sila naghintay ng resulta. Sobrang sigurado sila sa kanilang tagumpay na naghahanap na sila ng mga bibili. Nang gabing iyon, nagpasya akong pumunta sa kondo ni Papa. Kailangan kong kunin ang ilang mga gamit. At para na rin manatili doon sa katahimikan. Para magkaroon ng lakas. Pagdating sa gusali, nakita ko ang ilaw sa mga bintana. Kinabahan ako. Alam kong kinuha ni Paulo ang kanyang kopya ng mga susi. Dahan-dahan akong umakyat sa palapag at nakinig. May mga boses sa loob. Ang boses ni Paulo, ni Aling Corazon, at ni Cristina. Kinuha ko ang aking susi, at dahan-dahan itong ipinihit sa lock. Walang ingay na bumukas ang pinto. Nakaupo sila sa sala. Nakalatag sa lumang mesa ni Papa ang floor plan ng kondo.
Hindi nila ako napansin. Itong pader na to, dapat gibain, sabi ni Aling Corazon. Itinuturo ang plano. Pag-isahin ang kusina at sala, lagyan ng bar counter, magiging moderno. Nay, saan ilalagay ang mga gamit? Tanong ni Paulo. Ang upuan ni Papa. Yung aparador. Dalhin sa rest house, sabi ni Cristina. O kaya itapon na lang. Luma na lahat. Para saan pa yan sa bago nating designer na kondo? Tama. Suporta ng biyenan. Ibenta natin lahat ng mabilis, hatiin ang pera. Isang bahagi para sa pagbili ng bagong kondo. Para sa inyo ni Andrea. Isang bahagi para kay Cristina. Para sa kotse na matagal na niyang pinapangarap. At kaunti para sa akin. Para sa renovation. At para sa katandaan ko. Paano si Andrea? Tanong ni Paulo. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pahiwatig ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Siya naman ay, Anong? Si Andrea, putol ni Aling Corazon. Titira siya kasama mo sa bagong kondo. Ano pa bang kailangan niya? Magpapasalamat pa yan. Na inalagaan natin siya. Hindi niya kaya nang wala ka. Wala siyang kayang gawin. Nakatayo ako sa pasilyo at tumutulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi lang nila gustong nakawin ang aking mana. Gusto nilang burahin ang alaala ng aking ama. Itapon ang kanyang mga gamit, sirain ang kanyang tahanan. Napagpasyahan na nila ang lahat, nahati na ang lahat. Hindi ako binigyan ng anumang lugar sa kanilang plano, maliban sa papel ng isang tahimik at nagpapasalamat na tanga. Sa sandaling iyon, lumingon si Paulo at nakita ako. Humaba ang kanyang mukha. Tumayo siya. Andrea, anong ginagawa mo dito? Lumingon din si Aling Corazon at si Cristina. Sa kanilang mga mukha, walang hiya o pagkabahala, tanging inis na nahuli sila. Pumunta ako sa bahay ng aking ama. Sabi ko. At ang boses ko ay nanginginig sa pinipigilang galit. O kailangan ko na bang magpaalam sa inyo? Naku naman. Iha. Nagkunwaring mabait si Aling Corazon. Pasok ka. Pinag-uusapan lang namin kung paano gagawing mas maganda ang lugar para sa inyo ni Paulo. Narinig ko ang lahat. Putol ko. Tungkol sa designer na kondo. Sa kotse para kay Cristina. At sa mga lumang gamit na itatapon. Nanahimik ang silid. Kung gayon, humakbang ako. Nararamdaman na napapalitan ng nagyayelong determinasyon ang takot. Umalis kayo dito. Lahat kayo. Ngayon din. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Cristina. Ito ay kondo ng aking ama. Putol ko. At hanggat hindi napatutunayan ng pagsusuri ang kabaligtaran, ako ang nag-iisang tagapagmana dito. At hinihiling kong umalis kayo sa aking tahanan. Paolo. Sabihin mo sa kanya. Lumingon si Aling Corazon sa anak. Ilagay mo siya sa lugar niya. Ngunit si Paulo ay tahimik. Nalilitong nakatingin sa akin at sa kanyang ina. Hindi niya inaasahan ang ganitong paglaban. Sanay siyang makita akong malambot, mapagbigay, handa sa kompromiso. Kung hindi kayo aalis ngayon, kinuha ko ang aking telepono. Tatawag ako ng pulis at irereklamo ko kayo ng trespassing. Iyon ay gumana. Ang salitang pulis ay nagpakilos sa kanila. Itinapon ni Aling Corazon sa akin ang isang tingin na puno ng poot. Kinuha ang kanyang bag. At nagtungo sa pinto. Magsisisi ka dito. Bulong niya, habang dumadaan. Maiiiwan kang mag-isa. Walang may gusto sayo. Si Cristina at ang kanyang asawa ay tahimik na sumunod. Naiwan si Paulo. Andrea, pasensya na. Bulong niya nang kami na lang ang naiwan. Sila. Nagpadalos-dalos sila. Umalis ka. Ulit ko. Itinuturo ang pinto. Pero saan ako pupunta? Kahit saan. Sa nanay mo. Sa kapatid mo. Wala akong pakialam. Umalis ka lang sa buhay ko. Tumayo pa siya ng 1 minuto. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas, walang sinabing iba. Isinara ko ang pinto. Sa lahat ng lock. At napaupo sa sahig. Nanalo ako sa laban. Ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan, at naintindihan ko na sa digmaang ito, maaasahan ko lang ang aking sarili, at ang alaala ng aking ama,
na naniniwala akong hindi ako iniwang, walang pagtatanggol. Pagkatapos ng gabing iyon sa kondo ni Papa, nagdesisyon ako. Lilipat ako doon, ang manatili sa aming inuupahang studio, kung saan bawat sulok ay nagpapaalala kay Paulo, at sa kanyang pagkakanulo, ay hindi ko na matiis. Inimpake ko ang aking mga gamit. Iniwan ang lahat ng binili namin ng magkasama. Bahala na siya. Hindi ko kailangan ng anumang bagay na mag-uugnay sa akin sa nakaraang buhay. Ang paglipat ay parang pagtakas. Mabilis akong kumilos. Natatakot na baka dumating si Paulo o ang kanyang ina at gumawa ng panibagong iskandalo. Tinawagan ko ang may-ari ng inuupahang kondo. Ipinaliwanag ang sitwasyon at tinapos ang kontrata. Nawala ang aking security deposit, ngunit maliit na halaga iyon para sa kapayapaan ng isip na natamo. Sinalubong ako ng kondo ni Papa ng katahimikan at amoy ng alikabok. Ilang araw akong nag-ayos ng mga gamit. Naglinis, sinusubukang ibalik ang buhay sa tahanan. Bawat natagpo ang litrato, bawat libro, bawat palamuti sa estante, ay nagdudulot ng sakit at lambing sa aking puso. Kinakausap ko si Papa. Ikinukwento sa kanya ang lahat ng nangyari. At pakiramdam ko'y naririnig niya ako. Na ang kanyang di nakikitang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi nagpakita si Paulo, ngunit hindi ako iniwan ng kanyang pamilya. Ngayon ay nagbago na sila ng taktika. Nagsimula ang mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Kapag sinasagot ko, ang boses ni Aling Corazon o ni Cristina ang maririnig. Minsan nananakot. Minsan sinusubukang kunin ang aking awa. Andrea, mag-isip-isip ka. Mahinahon na sabi ng biyenan. Sinisira mo ang buhay mo at ang buhay ni Paulo. Mahal ka niya, nagdurusa siya. Talaga bang mas mahalaga ang isang kondo kaysa sa isang sirang pamilya? Nagdurusa siya hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil nawalan siya ng madaling yaman. Sagot ko. At ibinababa ang telepono. Si Cristina ay mas prangka. Magbabayad ka sa lahat ng ito, sabi niya. Hahanapan ka namin ng katapat. Akala mo ba ikaw ang pinakamatalino? Ipapakita ng pagsusuri ang lahat at lilipad ka palabas ng kondong. Yan na parang bala. Natuto akong huwag mag-react. Binablock ko lang ang mga numero. Ngunit ang kanilang pag-atake ay nakakapagod. Nakakaubos ng lakas ng loob. Pakiramdam ko'y kinukubkub ako. Parang naghahabi sila sa paligid ko ng isang sapot ng kasinungalingan, pananakot, at manipulasyon. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa tindahan, napansin ko si Paolo sa labas ng gusali. Nakasandal siya sa pader. Naninigarilyo. Mukha siyang pagod, payat, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Sinubukan kong lampasan siya, ngunit humakbang siya sa harap ko. Andrea, sandali. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Paolo. Pakiusap. May tunay na pagsusumamo sa kanyang boses. 5 minuto lang. Tumigil ako. Hawak ang mabibigat na supot ng pinamili. Nagkamali ako. Sabi niya. Nakatingin sa lupa. Nagpadala ako sa mga sabi-sabi ni nanay. Kinumbinsi niya ako na mas makakabuti ito para sa lahat, na makakakuha tayo ng pera. Malulutas ang lahat ng problema. Naging mahina ako. Naging taksil ka. Pagtatama ko. Oo. Tumango siya. At taksil din. Sinira ko ang lahat. Pero mahal kita, Andrea. Hindi ko kaya nang wala ka. Ayusin natin to. Kakausapin ko si nanay. Sasabihin kong bawiin na nila ang testamentong yon. Talaga bang sa tingin mo ay babawiin nila? Mapait akong ngumiti. Nasa isip na nila ang paghahati-hatian ng pera. Pipilitin ko sila. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Sasabihin ko na kung hindi sila titigil, ako mismo ang magre-renounce ng mana pabor sa'yo. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi galit ang naramdaman ko, kundi awa. Talagang naniniwala siya sa sinasabi niya. Naniniwalang kaya niyang labanan ang kanyang ina, na kaya niyang ayusin ang lahat. Pero alam ko na imposible iyon. Huli na ang lahat, Paolo, sabi ko. Kahit pa tumigil sila, hindi kita mapapatawad. Ang tiwala ay nasira na. Hindi na ito maibabalik. Aayusin ko ang lahat.
taimtim niyang sabi. Pangako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Umalis ka na. Ulit ko. Wala na akong pagkakataon para sa'yo. Nilampasan ko siya at pumasok sa gusali. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng ambon. Habang nasa elevator, naisip ko na baka nga totoo ang kanyang pagsisisi, ngunit ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging dependent sa ina, ay mas malakas kaysa sa anumang pag-ibig. Nakatadhana siyang palaging piliin ito. Hindi ako. Lumipas pa ang 1 linggo. Unti-unti akong nakakabawi. Inaayos ang aking buhay. Nagtatrabaho ng husto para walang oras sa malulungkot na pag-iisip. Nakipagkita pa ako sa isang kaibigan. Ikinuwento ang buong pangyayari. Nagulat siya. Ngunit lubos akong sinuportahan. Tama ang ginawa mong umalis, sabi niya. Ang ganyang asawa ay hindi sandigan, kundi pabigat. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa isang bagong proyekto, may kumatok sa pinto. Tumingin ako sa peephole. Si Aling Corazon, ayaw kong buksan. Ngunit nagsimula siyang mag-doorbell nang paulit-ulit at pagkatapos ay kumatok na nakakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Kinailangan kong buksan. Pumasok siya ng walang paalam at tiningnan ang kondo. Nakagawa na ako ng maliit na pagbabago. Inalis ang ilang gamit ni Papa at idinagdag ang sa akin. Nagpapakasasa ka, sabi niya. Masyado kang maagang nagagalak. Ano pong kailangan niyo, Aling Corazon? Makikipag-usap. Nang maayos, umupo siya sa upuan ni Papa. Ipinatong ang isang binti sa isa. Nasisiraan na ng bait si Paulo, sabi niya. Isusuko na raw niya ang mana. Ikaw ang nag-udyok sa kanya. Alam ko. Sinabi ko lang sa kanya ang totoo. Sagot ko. Nakatayo sa may pinto at hindi siya inaanyayahang pumasok pa. Totoo? Ngumiwi siya. Ang totoo ay makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Naisip mo ba ang anak ko? Nagdurusa siya. Dahil sa'yo. Nagdurusa siya dahil sa kasakiman ninyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tumayo siya. Ginagawa ko ang lahat para sa aking mga anak. Kailangan ni Cristina ng kotse. Kailangan ni Paulo ng maayos na tirahan kasama mo. At ikaw, nagmamatigas ka na parang. Minus me, hindi niya natapos ang sasabihin. Pinutol ko siya. Umalis na po kayo. Ano? Sabi ko. Umalis na kayo sa bahay ko. Umalis kayo? O tatawag ulit ako ng pulis. Natigilan siya. Tinitingnan ako ng may puot. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Hindi pa ito tapos. Sabi niya mula sa bungad. Ipapakita ng pagsusuri ang lahat. At tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Nagsara ang pinto sa likod niya. Sumandal ako sa pader. Nararamdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang babaeng ito ay parang isang tangke. Hindi siya titigil sa anumang bagay. At ang kanyang kumpiyansa sa tagumpay ay nakakatakot. Paano kung talagang nagawa nilang pekein ang pirma na hindi makikilala ng pagsusuri? Paano kung ang abogadong kinuha nila ay kasabwat? Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Naglakad-lakad ako sa kondo, sinusubukang itaboy ang masasamang isipan. Para maibaling ang atensyon, nagpasya akong ayusin ang huling kahon ng mga gamit ni Papa, na matagal ko nang hindi ginagalaw. Nandoon ang kanyang mga personal na diary, mga notebook, mga lumang sulat. Habang tinitingnan ko ang mga papel, biglang nahulog mula sa isang notebook ang isang maliit na papel na nakatupi sa 4. Binuklat ko ito. Isang sulat kamay ni Papa. Andrea, anak, basa ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nangyari na ang pinakamasama. At wala na ako. At ibig sabihin din, ipinakita na ng mga Reyes ang tunay nilang kulay. Matagal ko na silang kilala. Si Paulo ay mahina, at ang kanyang ina ay isang mandaragit. Natatakot ako para sa'yo. Kaya naghanda ako. Tandaan mo, sinabi ko sa'yo, ang kaayusan sa dokumento ay kaayusan sa isip. Kaya, ang pinakamahalaga kong dokumento ay wala sa safe at wala sa abogado. Nandoon ito kung saan nagsimula ang lahat.
Alalahanin mo ang ating matandang puno ng mangga. Sa ilalim nito, naroon ang iyong proteksyon. Mahal kita, Papa mo. Binasa ko at binasa ulit ang mga linyang iyon, at tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Alam niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Hindi niya ako iniwang mag-isa. Alalahanin mo ang ating matandang puno ng mangga. Anong ibig sabihin yon? Tumingin ako sa bintana. Ang puno ng mangga, na itinanim namin ng magkasama, ay nakatayo pa rin sa bakuran. Sa ilalim nito. Anong maaaring nasa ilalim nito? Hindi ko alam kung ano mismo ang inihanda ng aking ama. Ngunit sigurado ako sa isang bagay. Hindi pa tapos ang laro, at ang huling galaw ay sa akin. Kinabukasan, halos hindi ako makapaghintay sa pagsikat ng araw. Nasa bakuran na ako. Tulog pa ang Maynila. At tanging mga nagwawalis ng kalsada ang sumisira sa katahimikan ng umaga. Lumapit ako sa matandang puno ng mangga. Ang lupa sa ilalim nito ay siksik, natatakpan ng mga tuyong dahon ng nakaraang taon. Ano ang hinahanap ko? Saan ako maghahanap? Napaka-misteryoso ng sulat ni Papa. Nandoon kung saan nagsimula ang lahat. Itinanim namin ang punong ito noong ako ay 10 taong gulang. Sa araw ng aking kaarawan. Sinabi ni Papa noon, hayaan mong lumaki itong kasama mo, anak, at maging iyong anting-anting. Nagsimula akong maghukay ng mga dahon gamit ang aking mga kamay. Malamig at mamasa-masa ang lupa. Naghukay ako. Hindi nararamdaman ang lamig o pagod. At doon, mga isang talampakan mula sa ibabaw. May natamaan ang aking mga daliri na isang matigas na bagay. Isang metal na lalagyan. Parang isang pencil case na nakabalot sa ilang patong ng plastik. Kumabog ang dibdib ko. Maingat ko itong inalis sa lupa, nilinis mula sa putik, at binuksan. Sa loob, sa isang selyadong plastic bag, ay may isang flash drive at isa pang sulat. Nandito ang lahat ng kailangan mo. Basa ko. Pumunta ka kay Attorney Jimenez. Alam niya ang gagawin. At huwag kang matakot. Ang katotohanan ay nasa panig mo. Tumatakbo akong bumalik sa bahay. Isinaksak ang flash drive sa laptop. Mayroon itong isang video file lamang. Pinindot ko ang play. Sa screen, lumitaw ang mukha ng aking ama. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya. Ang mismong silya kung saan gustong-gustong umupo ni Aling Corazon. Mukha siyang pagod. Ngunit nagsasalita ng matatag at malinaw. Ngayon, Mayo 20, 2023, sabi niya, ipinapakita sa kamera ang isang bagong dyaryo. Ako si Ricardo Aguilar. Habang nasa tamang pag-iisip at matatag na memorya, ay ipinahahayag ang mga sumusunod. Nalaman ko ang mga intensyon ng pamilya ng aking manugang. Si Paulo Reyes, nakunin ang aking mga ari-arian pagkamatay ko sa pamamagitan ng panloloko, partikular na sa pamamagitan ng pamemeke ng aking testamento. Hindi ako makahinga. Paano niya nalaman? Ang aking maraming taon ng karanasan sa trabaho sa mga ahensya ng investigasyon. Patuloy ng ama, na parang sinasagot ang aking hindi nasabing tanong, ay nagturo sa akin na mapansin ang mga detalye. Nakita ko kung paano tinitingnan ni Paulo ang aking kondo. Narinig ko kung paano pinag-uusapan ng kanyang ina ang halaga nito sa telepono. Wala akong ilusyon tungkol sa kanilang pagiging disente. Kaya, para protektahan ang aking anak, na si Andrea, gumawa ako ng ilang hakbang. Sunod, detalyado niyang ikinuwento na ilang linggo, bago ang pag-record ng video na ito, lihim siyang nakipagkita kay Paulo, at sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanila, na malubha ang kanyang karamdaman, na totoo, at na nadismaya siya sa akin, ang kanyang anak, na ako raw ay napasama sa masamang barkada, nagwawaldas ng pera, at sa pangkalahatan, ay hindi maganda ang kilos. Nag-arte ako sa harap nila. May mapait na ngiting sabi ni Papa. Sinabi kong gusto kong alisan ng mana si Andrea, at ipasa ang lahat kay Paulo, bilang ang tanging maaasahang tao sa kanyang paligid. Naniwala sila. Ang kanilang kasakiman ay bumulag sa kanila. Sinadya kong ipahiwatig na hindi ako nagtitiwala sa mga abogado
at gusto kong ayusin ang lahat ng simple. Sa isang mapagkakatiwalaang tao, na sila mismo ang hahanap. Alam kong kakagat sila, at kumagat nga sila. Sunod. Sa video ay lumitaw ang isang hidden camera footage. Hindi maganda ang kalidad, ngunit lahat ay nakikita at naririnig. Si Papa ay nakaupo sa isang mesa, sa isang coffee shop. Sa tapat, si Aling Corazon, at isang hindi kilalang lalaki. Heto po, Mang Ricardo. Sabi ng biyenan, inilalapit sa kanya ang ilang papel. Ito po ang aming tao. Isang retiradong notaryo. Aayusin niya ang lahat, nang walang masyadong ingay. Pirmahan niyo lang po dito, at dito. At ano ang garantiya na hindi niyo itatapon sa kali ang anak ko? Tanong ni Papa. Naku po, sabi ni Aling Corazon. Pamilya po tayo. Aalagaan namin si Andrea. Lahat ay para sa kapakanan ng mga bata. Kinuha ni Papa ang ballpen. Maingat na binasa ang dokumento. At pumirma. Natigilan ako. Siya mismo ang pumirma sa peking testamentong iyon. Bakit? Bakit ko pinirmahan ang dokumentong iyon? Muling nagsalita si Papa mula sa screen. Nasa kanyang silya na. Dahil iyon ang tanging paraan para makakuha ng hindi matututulang ebidensya ng kanilang masamang balak. Ang pirma na inilagay ko ay hindi ang aking tunay na pirma. Ito ay isang espesyal na sample na ginawa ko para sa mga ganitong kaso noong nasa serbisyo pa ako. Kahit sinong handwriting expert ay makikita agad na ito ay sinadyang binago, ginagaya ang pirma ng isang may sakit at hindi siguradong tao. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang buong pagkikita na iyon. Mula simula hanggang wakas ay na-record sa hidden camera at ang recording na ito, itinuktok niya ang daliri sa silya, ay nagpapatunay ng sabwatan para sa panloloko. Natapos ang video. Nakaupo ako, hindi makagalaw. Ang aking ama, ang aking henyo, at matalinong ama. Hindi niya lang ako pinrotektahan. Nagsagawa siya ng isang buong operasyon. Tinalo ang mga manlolokong ito sa kanilang sariling laro. Walang sinayang na sandali. Tinawagan ko si Attorney Jimenez. Mayroon po akong bagong ebidensya sa kaso, sabi ko. Sinusubukang hindi manginig ang boses. Pwede po ba akong pumunta diyan? Hinihintay kita, Andrea. Sa opisina ng abogado, ibinigay ko sa kanya ang flash drive. Tahimik niya itong isinaksak sa computer at pinanood ang video. Nang matapos ang recording, inalis niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata ay may paghanga. Isang dakilang tao ang iyong ama, sabi niya. Lagi ko itong alam. Tumawag siya sa akin isang araw bago siya mamatay. Sinabing nagsimula na ang laro at dapat akong maging handa. At pinakiusapan niya akong sabihin sa'yo na huwag kang susuko. Ano pong mangyayari ngayon? Tanong ko. Ngayon, ngumiti siya. Ngayon ay tatawagan natin ang kabilang panig at aanyayahan sila para sa huling pagbasa ng testamento. Sa tingin ko, magiging interesado silang manood ng isang maikling pelikula. Nagulat si Aling Corazon sa tawag. Malinaw na hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng napakabilis. Ngunit nang marinig na handa nang ianunsyo ng abogado ang huling desisyon, agad siyang pumayag na pumunta. Idinagdag na matagal nang dapat itigil ang sarswelang ito. Pagkatapos ng 2 oras, naroon na kaming lahat muli sa opisina ni Attorney Jimenez. Ang mga Reyes ay mukhang kampante at mayabang pa. Umupo si Aling Corazon sa silya. Ipinatong ang binti sa isa. Si Paulo ay tumayo sa likod niya, nakahalokip-kip. Si Cristina ay abala sa pagtingin sa kanyang manicure. Umupo ako sa tapat nila. Pakiramdam ko'y ganap na kalmado. Kung gayon, simula ng abogado. Ang pagsusuri sa pagiging tunay ng mga dokumento ay tapos na. Ang mga Reyes ay yumuko pasulong. Hindi itinatago ang kanilang pananabik. Gayunpaman, bago ko ianunsyo ang mga resulta, nais kong ipakita sa inyo ang isang video material na may direktang kaugnayan sa kaso. Pinindot niya ang isang button sa remote at sa malaking screen sa pader,
lumitaw ang mukha ng aking ama. Ngayon, Mayo 20. Simula ni Papa. Nakita ko kung paano nagbago ang mga mukha ng mga Reyes. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagtataka, pagkatapos ay pag-aalala. At nang lumabas sa screen ang hidden camera footage mula sa coffee shop, ang kanilang mga mukha ay naging maskara ng takot. Si Aling Corazon ay napakapit sa braso ng Silya. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara ng walang tunog. Si Paulo ay namutla na parang papel at napaupo sa sahig. Si Cristina ay may ibinubulong. Tinatakpan ang bibig ng kamay. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Kung gayon, tiningnan ni Attorney Jimenez ang lahat. Sa tingin ko, hindi na kailangang i-anunsyo ang resulta ng handwriting analysis. Kinukumpirma lang nito ang ating nakita. Ang testamentong ibinigay ng pamilya Reyes ay peke, ginawa bilang resulta ng isang mapanlinlang na sabuatan. Huminto siya. Hinahayaan ang kanyang mga salita na magkaroon ng epekto. Ang tanging legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Ricardo Aguilar ay ang kanyang anak, si Andrea Aguilar. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng nakapagpapatibay. Pagkatapos ay muling naging matigas ang kanyang tingin at lumingon sa mga natigilang Reyes. At para sa inyo, sabi niya. At ang kanyang boses ay tunog na parang isang hatol. Revised Penal Code ng Pilipinas, Article 315, Estafa. Na ginawa ng isang organisadong grupo o sa napakalaking halaga, ay pinaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Ang mga materyales ng kasong ito, kasama ang video recording na ito, ay ipapadala sa tanggapan ng piskal ngayon din. Sa mismong sandaling iyon, umubo ang abogado, inayos ang kanyang salamin at, habang nakatingin ng diretso kay Aling Corazon, idinagdag ang isang pangungusap na nagpatigas sa kanila sa kinatatayuan. Bago ko ituloy ang pag-file ng kasong criminal case para sa estafa at falsification of public documents, binigyan kayo ni Ricardo ng isang pinto, isang pagkakataon na baka hindi nyo magustuhan, pero ito lang ang magliligtas sa inyo sa rehas. Ang mga salita ng abogado ay lumutang sa hangin. Siksik at mabigat tulad ng mga ulap. Bago ang isang bagyo. Ang mga Reyes, na hanggang sa sandaling iyon ay parang mga wax figure, ay biglang nabuhay. Si Aling Corazon ang unang nakabawi. Ang kanyang mukha, na dating maputla, ay namula. Anong pagkakataon? Garalgal niyang sabi. Anong laro ito? Hindi natinag si Attorney Jimenez. Hindi ito laro, Aling Corazon. Ito ang huling kalooban ng taong sinubukan ninyong nakawan at siraan. Si Ricardo ay hindi lang isang abogado, kundi isang taong may kakaibang pag-unawa sa katarungan. Isinulat niya na ayaw niyang ipakulong kayo. Hindi dahil sa awa. Naniniwala siyang ang kulungan ay masyadong simpleng parusa para sa mga tulad ninyo. Gusto niyang magbayad kayo sa ibang paraan. Si Paulo, na nakatayo pa rin sa may pader, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Paano? Paanong ibang paraan? Halos hindi marinig ang kanyang boses. Tumingin ang abogado sa akin. Ang desisyong ito ay dapat gawin ni Andrea. Iniwan ito ni Ricardo sa kanyang pagpapasya. Isinulat niya. Ang anak ko mismo ang magpapasya. Kung karapat-dapat ba sa habag, ang mga taong ito, maaari niyang ituloy ang kaso. At haharap kayo sa korte at tunay na sentensya. O kaya naman, huminto siya, maaari siyang mag-alok sa inyo ng isang kasunduan. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Pakiramdam ko'y isa akong gladiador sa Colosseum, na binigyan ng emperador ng karapatang magpasya sa kapalaran ng talunang kalaban. Sa loob ko, isang bagyo ang nagaganap. Isang bahagi ko ay nagnanais ng paghihiganti. Gustong makita sila sa silya de akusado. Gustong managot sila sa buong bigat ng batas para sa kanilang kasamaan. Para sa mga gabing walang tulog. Para sa kahihiyan. Para sa sakit na idinulot nila sa akin. Ngunit ang isa pang bahagi, kung saan naroon ang boses ng aking ama, ay bumubulong. Maging mas mataas ka kaysa dito. Huwag kang tumulad sa kanila. Tiningnan ko si Paulo. Nakatayo siya.
Bagsak ang mga balikat, lubos na wasak. Hindi na siya ang mayabang na lalaki. Nakamakailan lang ay tumatawa sa aking mukha. Isa na siyang kaawa-awang, sirang tao, na napagtanto ang lalim ng kanyang pagbagsak. Tiningnan ko si Aling Corazon. Nawala ang kanyang kayabangan. Tanging hayop na takot na lang ang natira, takot sa kulungan. Sa kahihiyan. Sa pagguho ng kanyang mundong itinayo. Sa kasinungalingan at manipulasyon. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na tama si Papa. Ang kulungan ay magiging isang kaligtasan para sa kanila, ngunit ang mabuhay na may kamalayan sa kanilang kahihiyan. Sa kanilang kawalang halagaian ang tunay na parusa. Bigla, naramdaman ko ang matinding pagod. Ayaw ko nang lumaban o maghiganti. Isa lang ang gusto ko, na maglaho sila sa aking buhay, magpakailanman, na matapos na ang bangungot na ito. Lumabas ako mula sa likod ng mesa, lumapit sa bintana, at ilang minuto akong nakatingin lang sa abalang kalye sa Ortigas. Sa labas, normal ang takbo ng buhay. Nagmamadali ang mga tao, dumadaan ang mga sasakyan, sumisikat ang araw, at dito, sa opisina na ito, pinagpapasyahan ang kapalaran ng ilang tao. Ang kapalaran ko, pagkatapos, ay lumingon ako. Ayokong makulong kayo. Mahina kong sabi, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Isang pahiwatig ng ginhawa ang dumaan sa mukha ni Aling Corazon. Ngunit agad itong napalitan ng pag-iingat. Gusto kong maglaho kayo. Patuloy ko, na hindi ko na makita ang inyong mga mukha, marinig ang inyong mga boses. Naiwanan ninyo ako, at ang alaala ng aking ama, sa kapayapaan. Tumingin ako sa abogado. Attorney Jimenez. Anong mga kondisyon ng kasunduan ang iminungkahi ni Papa? Binuksan ng abogado ang isa pang folder. Ang mga kondisyon ay simple, ngunit mahigpit. Una, kayong lahat Aling Corazon, Paulo, at Cristina, ay pipirma ng isang notaryadong pag-amin sa pagtatangkang manloko. Ang dokumentong ito ay mananatili sa iyo. Kung sakaling subukan nilang saktan ka ulit, maaari mo itong gamitin agad. Pangalawa, binuklat niya ang pahina. Si Paulo Reyes ay magbibigay sa iyo ng agarang annulment nang walang anumang habol sa ari-arian. Lahat ng nabili habang kasal ay mananatili sa iyo bilang kabayaran sa moral damages. At pangatlo, ang pinakamahalaga, tiningnan ng abogado ang mga Reyes, magbabayad kayo kay Andrea ng isang monetaryong kompensasyon. Hindi tinukoy ni Ricardo ang halaga. Iniwan ito sa pagpapasya ng kanyang anak. Isinulat lang niya. Hayaan niyang siya mismo ang magtakda ng halaga ng kanyang mga luha at mga gabing walang tulog. Muling naghari ang katahimikan sa opisina. Tiningnan ako ni Aling Corazon nang may hindi maitagong poot. Ang ideya ng pagbabayad ng pera ay tila mas masahol pa sa kulungan para sa kanya. At magkano naman ang gusto mo, Andrea? 1,000,000? 2? Buong pensyon namin habang buhay? Nanahimik ako. Nag-iisip. Pera. Lahat ay dinala nila sa pera. At marahil, iyon ang tanging lengguwahe na naiintindihan nila. Sa sandaling iyon, napaiyak ako hindi dahil sa kalungkutan o takot, kundi dahil sa pagkaunawa, sa kabuuan ng sitwasyon. Buong buwan akong nabuhay sa impyerno, lumaban, nagpakatatag, at ngayon, na nasa aking mga kamay na ang tagumpay, naramdaman kong lubos na walang laman. Ano ang pagkakaiba? Kung magkano ang babayaran nila? Maibabalik ba nito ang aking ama? Magagamot ba nito ang sugat mula sa pagkakanulo ng asawa? Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay bumuhos mula sa aking mga mata. Hindi ako humagulgol. Hindi sumigaw. Nakatayo lang ako sa bintana at tahimik na umiiyak dahil sa pagod, sa sakit, sa kalungkutan. Umiyak ako para sa aking nawasak na mundo. Para sa aking kawalang malay, para sa katotohanang ang pinakamalapit na tao ay wala na sa tabi ko para protektahan at aliwin ako. Tiningnan ako ng mga Reyes nang may pagtataka. Siguro inaasahan nila ang kahit ano mga hiling, pananakot, pag-iisterya.
Ngunit ang aking tahimik na mga luha ay tila nakapagpalito sa kanila. Kahit si Aling Corazon ay natahimik, si Attorney Jimenez ay maingat na lumabas ng opisina. Iniwan kaming mag-isa. Andrea, humakbang si Paulo papalapit sa akin. Huwag kang lumapit. Bulong ko. Hindi lumilingon. Umiyak ako. At sa bawat luha, nawawala sa akin ang lahat ng nag-uugnay sa akin sa mga taong ito. Nawawala ang pagmamahal kay Paolo, ang respeto, maging ang puot, tanging isang matinding kawalan. Hindi ko alam kung gaano ito katagal. 5 minuto? 10 minuto? Sa wakas, naramdaman kong naubos na ang aking mga luha. Pinunasan ko ang aking mukha, huminga ng malalim, at lumingon. Nakatayo pa rin sila, nakatingin sa akin. Ayoko ng pera ninyo, sabi ko. At ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Kunin nyo. Mabulunan sana kayo dyan. Lumapit ako sa mesa. Kinuha ang aking bag. Wala akong kailangan sa inyo. Maliban sa isa na umalis kayo sa buhay ko. Ngayon din, at magpakailanman. Tiningnan ko si Paulo. Ipapafile ko ang annulment bukas. Sana hindi ka tumutol. Tahimik siyang umiling. Mabuti. Nagtungo ako sa pinto. Sandali, Andrea. Bumalik si Attorney Jimenez sa opisina. Hindi ka maaaring umalis na lang. Kailangan mong magdesisyon. Iyon ang hiling ng iyong ama. Huminto ako. Tama siya. Gusto ni Papa na ako mismo ang maglagay ng tuldok sa kuwentong ito. Muli akong lumingon sa tatlong iyon, na nakatayo pa rin sa gitna ng opisina na parang mga basang sisiw. At bigla, naintindihan ko kung ano mismo ang ibig sabihin ni Papa. Hindi lang niya ako binigyan ng pagpipilian sa pagitan ng paghihiganti at pagpapatawad. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. Kapangyarihang tapusin ang kuwentong ito sa aking mga kondisyon. Ang pagkaunawa sa plano ng aking ama ay biglang dumating, parang isang kidlat. Hindi niya lang gustong protektahan ako. Gusto niyang ako mismo ang maging malakas. Matutong lumaban. Magdikta ng sarili kong mga kondisyon. At hindi magpatangay sa agos. Hinahayaan ng iba na magpasya para sa akin. Siya, bilang isang matalinong guro, ay dinala ako sa huling pagsusulit na dapat kong ipasa ng mag-isa. Huminga ako ng malalim. Inipon ang aking mga iniisip. Ang mga luha ay natuyo na. Nag-iwan ng isang malamig na kalinawan. Bumalik ako sa mesa ng abogado at umupo sa siliyang kalilisan ko lang. Ngayon ay tinitingnan ko ang mga reyes hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang investigador na nag-aaral ng mga suspek. Tulad ng aking ama, sige, sabi ko sa isang pantay at walang emosyong boses. Tinatanggap ko ang kasunduan, ngunit sa aking mga kondisyon. Nanigas si Aling Corazon. Natigilan si Paulo. Malinaw na inaasahan nilang susuko ako. Pagkatapos ng aking pag-iyak, una, binilang ko sa aking mga daliri. Kayong tatlo ay pipirma ng pag-amin sa pagtatangkang manloko. Ngayon din, Attorney Jimenez, pakihanda po ang dokumento. Tumango ang abogado. Kumukuha na ng isang malinis na papel. Pangalawa, ang annulment. Paolo, magbibigay ka ng pahintulot sa pagpapawalang bisa ng kasal nang walang hatian ng ari-arian. Ang kondo na tinitirhan natin ay inuupahan. Ang kotse ay binili ko bago tayo ikasal. Ang lahat ng nabili natin sa loob ng 3 taon ay isang sofa at isang TV. Pwede mong kunin bilang souvenir. Namula ng husto si Paulo, ngunit hindi umimik. At pangatlo, huminto ako. Tinitingnan ng diretso sa mga mata si Aling Corazon. Ang kompensasyon. Sinabi na naming wala kaming pera. Agad siyang sumagot. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Putol ko. Magbabayad kayo sa akin sa ibang paraan. Nagtinginan sila ng may pagtataka. Lahat kayo ay humanga sa kondo ng aking ama. Patuloy ko. Gusto ninyong tumira doon, mag-renovate. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong iyon. Kayong tatlo, tiningnan ko silang lahat, ay magre-renovate ng kondong iyon gamit ang sarili ninyong pera. Ano? Sabi ni Christina. Nasisiraan ka na ba?
Babakbakin ninyo ang lumang pintura. Papatagin ang mga pader. Pipinturahan ang kisame. Papalitan ang lahat ng gripo at inidoro. At maglalagay ng bagong sahig. Lahat ng materyales ay bibilhin ninyo. Kung pagkatapos ng isang buwan, ay hindi tapos ang renovation o hindi maganda ang pagkakagawa, ang dokumento ng inyong pag-amin ay direktang mapupunta sa piskalya. Ito ay pang-aalipin. Hindi makahinga sa galit si Aling Corazon. Hindi ito pang-aalipin. Pagtatama ni Attorney Jimenez, na tila nagagalak sa nangyayari. Ito ay tinatawag na restitution in kind. Isang orihinal, ngunit legal na paraan ng pag-aayos ng isang alitan. At saan kami titira habang ginagawa yon? Nalilitong tanong ni Paulo. Problema nyo na yan. Nagkibit balikat ako. Pwede kayong umupa, makitira sa mga kaibigan, o magsama-sama sa maliit na apartment ni Christina. Wala akong pakialam. Ngunit sa aking kondo, magtatrabaho lang kayo mula 9 ng umaga hanggang 6 ng gabi, araw-araw, kasama ang Sabado't Linggo. Personal kong susubaybayan ang proseso. Pinanood ko ang kanilang mga humabang mukha, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang isang bagay na parang kasiyahan. Ito mismo ang gusto ni Papa. Hindi lang parusahan, kundi pagbayarin sila gamit ang kanilang pagod, oras, at kahihiyan. Pagawain sila gamit ang sarili nilang mga kamay para ayusin ang gusto nilang sirain. Pero may mga trabaho kami, mga anak. Daing ni Christina. Magaling. Tango ko. Mag-leave kayo. Kumuha ng yaya. O isama ang mga anak nyo para tumulong magbakbak ng lumang pintura. Magiging aral din yan. Hindi ko to gagawin! Sigaw ni Aling Corazon. Matanda na ako, may alta presyon ako. Kung gayon, lumingon ako sa abogado. Attorney Jimenez, ihanda na po ang sulat para sa piskalya. Natigilan ang biyenan ko. Ang posibilidad na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang bahay na may rehas sa bintana ay mas masahol kaysa sa isang buwang pagtatrabaho gamit ang spatula. Ako, pumapayag ako. Bulong niya. Napaupo sa silya. Si Paulo at si Christina, nang makitang sumuko na ang kanilang ina, ay tumango na rin. Mabuti, sabi ko. Tumayo. Kung gayon, nagkasundo na tayo. Ihahanda ni Attorney Jimenez ang lahat ng papeles, pipirmahan ninyo, at bukas ng 9 ng umaga, hihintayin ko kayo na may mga gamit sa kondo sa San Juan. Huwag mahuli. Lumabas ako ng opisina. Iniwan silang nag-iisip sa nangyari. Sa labas, sumisikat ang araw, at ang mundo ay tila maliwanag, at puno ng mga posibilidad. Pakiramdam ko'y, nabunutan ako ng malaking tinik. Hindi lang ako nanalo, ginawa ko ito sa aking mga kondisyon, tulad ng itinuro sa akin ng aking ama. Sa bahay, natagpuan ko ang sulat na iniwan ni Papa, sa ilalim ng puno ng mangga. Binasa ko ulit. At huwag kang matakot. Ang katotohanan ay nasa panig mo. Ngumiti ako. Oo, Papa. Tama ka. Gabi, tumawag si Attorney Jimenez. Andrea, pinirmahan na nila lahat ang pag-amin. Ang kasunduan sa renovation. Masunurin pa sa tupa. Salamat po sa lahat, Attorney Jimenez. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. May ngiti sa kanyang boses. Matagal na akong hindi nag-enjoy ng ganito sa trabaho. Ipagmamalaki ka ng iyong ama. Ibinaba ko ang telepono. At muling tumulo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan kundi ng pagmamalaki. Nagtagumpay ako. Hindi ako nasira. Naipagtanggol ko ang aking sarili at ang alaala ng aking ama. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natulog ako ng mahimbing, walang bangungot. At kinaumagahan, eksaktong 9 ng umaga, nakatayo na ako sa pinto ng kondo ni Papa. Ilang minuto pa, dumating sila, silang tatlo, nakasimangot, galit, ngunit masunurin. Sa kanilang mga kamay ay mga balde, roller, at spatula. Magandang umaga, sabi ko, pinapasok sila. Kayo na ang bahala.
Ang plano ng trabaho ay nasa pader. Magsimula tayo sa pagbabakbak ng lumang pintura. Sa malaking silid, umupo ako sa silya ni Papa, kinuha ang isang tasa ng kape, at naghandang manood. Ito pa lang ang simula ng kanilang pagbabayad, at balak kong i-enjoy ang bawat sandali. Ang unang araw ng work therapy para sa mga Reyes ay naging isang tunay na pagsubok para sa kanila at para sa akin. Dumating sila ng 9 ng umaga. Gaya ng utos, suot ang kung ano-anong damit. Si Aling Corazon ay nakasuot ng lumang t-shirt at kupas na jogging pants. Si Christina ay nakaistilong maong at puting t-shirt. Halatang hindi para sa maruming trabaho. Si Paolo lang ang medyo handa sa isang working jumpsuit. Sinalubong ko sila sa pinto na may nakaprint na plano ng trabaho. Sige, sabi ko sa isang business-like na tono. Ngayon, ang gawain ninyo ay bakbakin lahat ng lumang pintura, sa sala, at sa kwarto. Mga gamit nasa sulok, tubig nasa banyo. Simulan na, nagtinginan sila. Nababasa sa kanilang mga mata ang lahat, mula sa puot hanggang sa pagtataka. At anong gagawin mo? May pang-aasar na tanong ni Christina. Mag-uutos? Eksakto, kalmado kong sagot. Ako ang magsusupervise, titiyakin na maganda ang gawa. At ire-record ko rin ang inyong progress sa video. Para sigurado, itinaas ko ang aking telepono at sinimulan ang pag-record. Gumana ito. Padabog silang nagsimulang magtrabaho. Si Aling Corazon ay hirap na umakyat sa hagdanan para kiskisin ang lumang pintura malapit sa kisame. Si Christina ay nandidiring binabasa ang mga pader. Si Paolo ay tahimik na kumakayod gamit ang spatula. Nakaupo ako sa silya ni Papa. Nanonood, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga utos. Aling Corazon, dahan-dahan, baka magasgasan ang kisame. Christina, mas maraming tubig. Paolo, may natira sa sulok na yon. Tahimik sila. Pero nakikita ko ang galit sa kanilang mga mata. Pagsapit ng tanghalian, halos isang pader pa lang ang natatapos nila. Break! 15 minuto. Anunsyo ko. Anong kakainin namin? Tanong ni Aling Corazon. Hindi mo man lang kami papakainin? Hindi kasama ang pagkain sa kasunduan natin. Sagot ko. Pwede kayong magpa-deliver o magdala ng sarili ninyong baon. Kinain nila ang kanilang mga sandwich sa sahig. Umiinom ako ng kape sa aking silya. Ang surreal ng eksena. 1 buwan lang ang nakalipas, pinaplano nilang ibenta ang kondo na ito. Ngayon, nakaupo sila sa sahig, marumi, pagod, at kumakain ng tuyong pagkain sa ilalim ng aking pagbabantay. Ganito lumipas ang 1 buwan. Araw-araw, dumarating sila para magtrabaho. Naging istrikto ako. Pinapaulit ko ang trabaho. Kung may nakikita akong mali, nang minsang magkunwaring inaatake sa puso si Aling Corazon. Kalmado kong inalok na tumawag ng ambulansya. Pero sinabi kong ibabawas, sa oras ng trabaho niya ang kanyang pagkawala. Agad siyang gumaling. Ilang beses sinubukan ni Paolo na kausapin ako. Andrea, tama na to, sabi niya. Naintindihan na namin. Nagsisisi na kami. Hindi ko nakikita ang pagsisisi. Sagot ko. Takot lang sa kulungan ang nakikita ko. Pero nakakahiya to. At ang subukang nakawa ng biyuda ng iyong ama. Hindi ba nakakahiya yon? Unti-unting nagbago ang kondo. Ang mga pader ay naging makinis at pininturahan ng light cream. Ang kisame ay naging puting-puti. Lahat ng gamit sa banyo at kusina ay bago na. Sa sahig ay may magandang light-colored na sahig. Nagtrabaho sila ng maayos. Dahil alam nilang kalayaan nila ang nakataya. Sa huling araw, nang matapos ang lahat, ininspeksyon ko ang buong kondo. Perpekto ang gawa. Okay, sabi ko. Tinatanggap ko ang trabaho. Nakahinga sila ng maluwag. Pwede na ba kaming umalis? Tanong ni Aling Corazon. Oo, tango ko. Pero pipirma muna tayo ng isa pang dokumento. Inilapag ko sa mesa ang isang kasunduan na inihanda ni Attorney Jimenez. Ang final na annulment papers at isang kasunduan na hindi na sila lalapit sa akin o sa aking mga ari-arian. Kailanman, pumirma sila ng hindi binabasa. Sa pinto,
Lumingon si Paulo. Paalam, Andrea. Walang galit sa kanyang boses, tanging pagod. Paalam, Paolo. Sagot ko. Nang magsara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa bago at malinis na kondo. Naintindihan kong ang renovation na ito ay kailangan din para sa akin para burahin ang nakaraan, para makita kung paano isinisilang ang bago mula sa luma at bulok. Kinabukasan, nag-file ako para sa annulment. Naging mahaba at masalimuot ang proseso ng annulment, gaya ng inaasahan sa ating bansa. Ngunit dahil sa bigat ng ebidensya ng panloloko, hindi na nakapalag si Paulo. Matapos ang ilang taon, sa wakas, lumabas ang pinal na desisyon ng korte. Malaya na ako. Ibinenta ko ang kondo. Ang perang nakuha ay ipinambili ko ng isang mas maliit, pero magandang unit sa ibang lugar sa Maynila, malayo sa lahat ng alaala ng mga Reyes. Ang natira ay inilagay ko sa bangko. Naging abala ako sa trabaho. At naging isa sa mga pinakahinahanap na designer. Minsan, naaalala ko sila, ngunit wala ng sakit. Isang aral na natutunan ko. Isang aral mula kay Papa. Isang taon matapos ang annulment, aksidente kong nakasalubong si Paulo sa isang mall. Mag-isa siya, payat, at mukhang matanda na. Nagkatinginan kami. Hi, sabi niya. Hi, kamusta ka? Okay lang. Ikaw? Ayos lang. Nag-atubili siya. Narinig kong binenta mo na ang kondo. Oo. Gusto ko lang sabihin. Sorry sa lahat. Matagal na kitang pinatawad. Tapat kong sagot. At pinalaya. Umalis siya. At naintindihan kong wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi pag-ibig, hindi put, hindi awa. Isa na siyang estranghero. Lumipas pa ang 2 taon. Maayos na ang buhay ko. Nakilala ko si David, isang arkitekto. Mabait, matalino, at may magandang sense of humor. Alam niya ang kwento ko, at tinanggap ako. Isang gabi, nag-propose siya. Oo. Bulong ko. Ikinasal kami makalipas ang 3 buwan. Isang simpleng seremonya. Pagkatapos, pumunta kami sa rest house sa Tagaytay, ang rest house na ipinaglaban ko, na naging simbolo ng aking kalayaan. Inakap ako ni David. Ito na ang bahay natin ngayon. Oo. Sagot ko. Atin. Minsan, nakita ko sa social media ang isang post tungkol sa mga nawawalang tao. Si Paulo. Mahigit 1 taon nang nawawala. Hindi na siya natagpuan. Si Aling Corazon naman ay na-stroke at nakaratay na lang sa kama sa maliit na apartment ni Christina. Si Christina ang nag-aalaga sa kanya. Nakita ko rin ang isang email mula kay Christina. Humihingi siya ng tawad. Isinulat niya na ang pamilya nila ay nasira. Si Paulo ay nag-umpisang uminom at umalis. Si Aling Corazon ay nagkasakit. Ang pagre-renovate sa kondo ng papa mo, sulat niya. Iyon ang pinakatapat na bagay na ginawa namin sa mga nakaraang taon. Nagtrabaho kami. At nilinis kami ng trabahong iyon. Ikaw ay mas malakas at mas matalino kaysa sa aming lahat. Nakalaya ka. Kami ay naiwan. Tinawagan ko siya. Pinapatawad ko na kayo, sabi ko. Ang kwento ko ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento tungkol sa kahalagahan ng paglaban para sa sarili. Na kahit pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging sumisikat ang araw. Kung mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, tandaan nyo, palagi kayong may pagpipilian. Maaari kayong sumuko, o maaari kayong lumaban, at itayo ang inyong kinabukasan sa sarili ninyong mga kondisyon. Nakatayo ako ngayon kasama si David sa aming bagong buhay, at alam kong masaya si Papa para sa akin. Nakita niyang ang kanyang anak ay hindi lang nakaligtas, kundi tunay na naging maligaya. Sa opisina ng abogado,